bata mga ka-RSP, ang Department of Education po ay may tinatawag na Literacy Coordinating Council. Ito po ay yung opisina na nakatuon sa pagsugpo ng problema ng bansa pagdating sa literacy o karunungan at kakayahan sa pagsulat at pagbasa. Para po mas malaman natin ang kanilang mandato at mga programa, ay makakapanayan po natin via VMix si Congressman Roman Romulo, ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. Sir, magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Sir Audrey, Ms. Diane, at sa ang nanonood nakikinig po ng programa. Good morning po sa ating lahat. Thank you for joining us, Congressman Romulo. Alright, to start off, kung ano po ang inyong pananaw sa kasalukuyang kalagayan at antas ng edukasyon sa ating bansa? Well, sa totoo, no, Ms. Diane, kaya makikita po ninyo this past few years ay meron tayong binuo na tinatawag na EDCOM 2, yung Education Commission Part 2, kasi gusto po natin talaga, base sa nakita natin mga international assessment exams, na medyo kailangan natin ma-improve yung quality of education. Itong EDCOM 2 po, kasama ng Senado, kasama ng House of Representatives, at syempre ng Department of Education ay nagbibigay ng mga suggestions both in the legislative and executive kung ano yung pwede natin gawin para mas sigurado na ma-improve naman natin yung quality of education natin. So yan po yung isang mahalagang ginagawang EDCOM 2 po, marami na rin po siyang mga bagong batas na nasuggest at nagawa na pong mga batas. At marami rin po siyang mga recommendations sa binibigay sa DepEd na hindi naman kailangan ng batas, merely regulation. Kaya hopefully po, no, again po, no, konting pasensya rin po sa ating mga kapwa Pilipino, itong mga reforms na ito, merong mga reforms na agad-agad nakita po natin yung pagbabago, pero merong mga reforms na talagang kailangan rin at tinatawag na gestation period, kailangan rin ng konting panahon para makita po natin yung magandang bunga nito. Well, sir, bilang isang lingkod bayan po, no, ano po ba yung mga programa o proyekto na inyong naipatupad upang mapataas yung kalidad ng edukasyon sa ating bansa? Well, unang-una po, no, hinihikayat po natin talaga ang Department of Education na hindi lang po bawasan yung competencies ng ating mga learners na tinuturo sa learners. Kasi nung gato po yan, yung background lang po, nung naumpisahan po yung K-12, ang nakapalaman po dyan more or less 15,000 plus competencies. Medyo binawasan po yan to a little more than 5,000 ng pandemic. Pero ang sabi nga po natin, hindi po sapat yun. Ang kinakailangan po natin talaga ay masigurado na makafocus tayo dun sa basic functional literacy, yung reading comprehension, basic mathematics, sciences, at yung GMRC. Kaya sinasabi po natin, hinigayat po natin, sinusuportahan natin yung pag-reduce ng number of subjects, lalong-lalo na sa key stage level 1. Yan yung K to 3. Dati po kasi, titingnan natin yung number of subjects sa K to 3. Pagdating mo ng grade 1, 6. Pagdating mo ng grade 2, 7, 8. Pagdating mo ng grade 3, umaabot na yan ng 9 o 9 subjects. Napakarami po. In fact, dati pa nga po talagang nagiging biruan na po yan na napakabigat po ng backpack na dinadala ng isang mag-aaral. Sinasabi natin sa Department of Education, dapat po ay mag-focus na tayo dun sa functional literacy. Reading comprehension, reading, at syempre po yung basic mathematics, science, at yung tinatawag nating GMRC. Pero Sir Audrey, gusto ko rin liwanagin, kasi minsan nagkakalituhan hindi ibig sabihin, pag sinabi natin, kailangan talaga reading comprehension. Kailangan hindi lang marunong magbasa, pero kailangan naiintindihan yung binasa. Ang Pilipino po, sa totoo, every learner naman po, Pilipino, likas na matalino, kitang-kita naman po natin yan. Ang kailangan po ng ating gobyerno, ng Department of Education, siguraduhin nila po na itong mga foundational skills ay masiguradong matibay sa bawat learner. Kaya yun yung isa sa mga importante. Pwede ko na rin pong banggitin dahil naabutan ko po yung segment ng cyberbullying. Recently po, napirmahan na ni President BBM yung isang panukalang batas po natin tungkol po dun sa pag-improve o pagdagdag o pagsigurado na mabibigyan po natin ng mental health guidance counselors, yung ating mga students, yung ating mga teaching and non-teaching personnel. Ang problema kasi po dyan, dati,
talagang napaka-stricto po na hindi talaga sasapat yung numero ng guidance counselors. Gusto po natin masigurado na yung mga associate or related na mga kurso sa kolehiyo ay mapagbigyan din po natin na makatulong sa ating sa mental health ng ating learners, teaching and non-teaching personnel. Sa totoo po, marami pa rin pong iba, katulad yung pagbalik ng GMRC. Kung maalala po niya na medyo nawala po yan nung na-introduce ulit yung K-12. Binalik na po natin yan as a subject. At sinabi nga po natin na dapat ay wag na po, we don't have to reinvent the wheel. Marami na po magandang halimbawa po sa iba-ibang bansa kung paano po pinapatupad dito para masigurado po natin. Kasi ang importante po, hindi lang naman po yung tinatawag na yung academic performance, pero importante rin po talaga yung moral fiber ng ating kabataang Pilipino kasi sila naman talagang ang future po natin. Alright. Kung Romulo, puntahan naman po natin itong LCC o ito pong Literacy Coordinating Council. Can you tell us more about this council? At ito po yung 5 program pillars sa tinatawag na LIAB, sir. Yes. Una-una po, ang Department of Education under Republic Act 9155, sila po yung pangunahing ahensya ng gobyerno na in charge doon sa national education policies, national education plans. Ang DepEd po talaga ang gumagawa po niyan, especially para sa yung before tertiary. Siya ang in charge po dyan sa education po, whether formal or non-formal. Ngayon, itong LCC, itong Literacy Coordinating Council naman, binuo po ito, ginawang batas ito nung early on, tapos noong 2010 na amendahan po ito para masigurado naman po natin na yung mga nasa ating mga local communities, LGUs natin, ay matutukan din po natin at mahingan ng tulong tungkol po dito sa pagsisigurado na magkakaroon tayo ng tinatawag na universalization of literacy. Ang gusto po natin, ang thrust ng batas na nag-create sa LCC, bawat Pilipino ay dapat may basic literacy, meaning yung reading comprehension, marunong magbasa at naiintindihan yung binabasa para makapag-communicate siya. Ngayon, itong LCC ay gumagawa ng iba-ibang programa. Isa na po dan yung minention po ninyo, yung isang programa po nila. Ito naman po ay nakatuon dun sa mga LGU natin na ginagawa nila para magkaroon ng ma-improve yung education po level doon sa kanilang mga lugar. Nagkakaroon ng awards yan para dun sa tinatawag na best practices para makopya po, maging magandang halimbawa, mapakita po sa iba-ibang LGU natin na itong LGU nito, ito yung ginagawa niya para ma-improve yung education dun sa kanyang lugar. Pwedeng in terms of arts and culture, pwedeng in terms of history, iba-iba po yan. Gusto lang po natin, gusto ng LCC, ma-highlight po itong mga best practices para matularan po yung iba-iba natin mga LGU. Okay, hangad natin na tumaas ang level ng edukasyon sa ating bansa para na rin sa kinabukasan ng ating mga estudyante. Maraming salamat po muli sa lahat ng impormasyon. Nakapanayam po natin ngayong umaga si Congressman Roman Romulo, ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. Salamat, Sir Audrey, Ma'am Ben. Thank you very much. Maraming salamat po.